Welcome sa ating channel, Tales of Love. Sa bawat liham, may kwentong hindi malilimutan at dito sa Tales of Love, bibigyan natin ng boses ang mga liham ng pag-ibig at pagtataksil. Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lang ikwento sa inyo ang pag-ibig ko simula nang magpunta ako sa ibang bansa bilang OFW. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lani, 40 years old at biyuda na. Nakakalungkot man pero napaagang pumanaw ang mister ko dahilan para maiwan sa akin ang dalawa kong mga anak. Humantong ako sa desisyon na mag-abroad at magtrabaho bilang OFW para matustusan ang pangangailangan ng dalawa kong anak. Hindi ko akalain na sa pagpunta ko ng ibang bansa ay makikilala ko ang boss ko na siya rin palang makakatuluyan ko. Panay ang panghusga sa akin simula nang may makaalam ng relasyon namin ni Charles. Paano ba naman kasi ay matanda na ito at 65 years old na. Malayo na sa edad ko. Pero naniniwala naman ako sa kasabihang age doesn't matter. Isa pa ay alam kong nagmamahalan kami. Kagaya ko ay biyudo rin si Charles. Matagal nang patay ang kaniyang asawa. Nay, hindi mo na nga kasi kailangan pang umalis. Muling sabi ng aking anak na si Sai. Anak, kung hindi ako aalis, paano na lang ang pangarap niyong makapagtapos? Paano na lang ang pang-araw-araw ninyo? Mahinahon kong balik tanong sa bunsong anak. Kahit na, Nay. Kahit dito ka na magtrabaho, wag ka lang umalis. Gusto ko magkakasama tayo. Hindi sumusukong pakiusap ng aking anak. Masakit para sa akin na iwan ang mga anak. Pero mas masakit sa aking makita silang nagugutom at hindi makapagtapos. Bukas na kasi ng maaga ang flight ko patungong ibang bansa. Maninilbihan ako bilang kasambahay. Hiling ko ay sana mabait ang aking amo. May mga nababalitaan kasi ako na ang ibang amo ay malupit sa kasambahay nila. Pasensya ka na anak. Mas malaki kasi ang sahod sa ibang bansa kumpara dito. Kukulangin para sa ating tatlo. 2 taon lang naman doon si nanay anak. Paliwanag ko sa aking anak at niyakap ito. Kung pupwede lang ay hindi ako aalis. Ngunit kailangan. Kinaumagahan, handa ang lahat ng mga inimpaki kong gamit. Handa na rin ako sa pag-alis. Walang tigil sa pagtulo ang luha ko habang kaharap ang 2 kong anak. Huwag magpapasaway sa lola nyo. Habilin ko. Nay, mamimiss ka namin. Dalasan niyo po ang pagtawag. Bilin pa ng panganay kong anak. Pinilit ko namang ngumiti dahil sa pagkakaiyak. Oo naman anak. Mamimiss ko rin kayo ng sobra. Alagaan mo ang kapatid mo. Alalahanin niyo ang pag-aaral, wag ako. Mag-iingat ka doon. Singit ng aking ina na siyang magbabantay sa mga anak ko. Tumango ako at nagpaalam na sa kanila. Mabilis lang ang 2 taon. Alam kong kakayanin ko ito para sa mga anak ko. Ang panganay ko kasi ay nasa 3rd year college na samantalang ang bunso ko graduating na sa senior high school. Kakayanin ko to para sa mga anak ko. Nang lumapag ang eroplano sa ibang bansa, ay nakisabay na ako sa mga kapwa ko Pilipino na OFW. At nang makarating ako sa mismong pagtatrabahuan ko ay huminga ako ng malalim bago kumatok sa nakasaradong pinto. 3 katok ay bumukas ito. Bumungad sa akin ang matandang lalaki. Bagamat matanda na ay halata rito ang kagwapuhan at kakisigan noong panahon nito. Are you my new maid? Ingles na tanong nito sa akin. Tumikim ako bago tumango. Yes sir, I'm Lani, your new maid. Ngiting sagot ko naman. Tinignan lang ako nito at tinanguan bago tinalikuran. Mabilis naman akong pumasok at sumunod sa kanya. Cook for my dinner. I'll wait for it on my room. Utos nito. Kadarating ko pa lang at hindi na ibababa ang gamit. May utos na ito. Understood.
Masungit na tanong nito nang hindi ako sumagot. Mabilis akong tumango. Yes sir, I'll cook. Agad kong sabi. Hindi na ito sumagot at basta na lamang akong tinalikuran. Naiintindihan ko naman ito dahil matanda na at walang kasama rito sa bahay. Ibinaba ko na lang sa may lapag ang mga bagahe ko at nagpunta sa kusina. Pinakialamanan ko na rin ang ref at pagbukas ko ay namangha ako sa mga nakita ko. Mga mayayaman nga naman, hindi na uubusan ng stock ang ref. Komento ko bago kinuha ang karne. Bala kong magluto ng adobo. Naghanap pa ako ng ibang pwedeng gamitin sa pagluluto bago nagsimula. Magugustuhan kaya ito ni sir? Tanong ko sa sarili matapos tikman. Masarap naman. Tama lang rin ang lasa. Inihanda ko na ito sa mangkok. Naglagay na rin ako ng kanin sa pinggan at naghanda ng tubig bago ito nilagay sa tray. Huminga ako ng malalim bago ito binitbit at dinala sa kwarto nito. Kumatok pa muna ako. Sir, I already cooked your meal. Pagsasabi ko bago ito binuksan. Laking gulat ko ng pagbukas ay naabutan kong wala itong suot na pang-itaas. Nag-iwas ako ng tingin kahit huli na. Nakita ko na ang katawan niyang bagamat bahagyang kulubot, makisig pa rin. I'm sorry sir, I didn't know that you were changing. Hindi pa ako sigurado kung tama ba ang pag-Ingles ko. It's okay. Put my phone down there. Utos niya, sabay turo sa bedside table. Agad ko namang sinunod. Did you already eat? Napatingin naman ako sa kanya at bahagyang natigilan bago umiling. No sir, sagot ko. Join with me. Sabi nito na ikinabigla ko. If you want. If not, get out. Diretsang sabi niya. Napakurap-kurap ako bago tumango. Bago pa lang ako at hindi pa sanay kaya lumabas na lang ako. Siguro ay dapat kong obserbahan ang ugali ng boss ko para naman alam ko ang gagawin. Kahit matanda na may karisma pa rin. Iba din pag may lahi. Nangingiting komento ko nang makalabas sa kwarto niya. Parang hindi 65 ba? Natatawang sabi ko bago muling inalala ang nakita kanina. Kung ikukumpara ko siya sa 65 years old na Pilipino, ay malayong malayo. Si Charles ang boss ko. Papasa bilang 50 years old. Hindi ganoon kahalata ang edad nito. Bumalik ako sa kusina at kumuha ng makakain ko. Sana lang ay magustuhan ni Sir ang niluto ko. Ayokong masisante agad. Saktong tapos na akong kumain nang bumaba si Sir. Dala ang pinagkainan. Your room will be in maid's quarter. Here in ground floor. Sabi nito sa akin. Tumango naman ako at ngumiti. Thank you, sir. Sa halip na sumagot ay inilagay lang nito ang pinagkainan sa lababo. Tumikim ako bago nagsalita. Sir, are you only live here? Pagtatanong ko, hindi sigurado kung tama ba ang pagkakasabi. Yes. Where is your family, sir? Usisa ako pa. Gusto kong makilala pa ang amo ko. My only child left me. Sabi nito at dumaan ang lungkot sa kanyang mga mata at agad ring nawala. Nakaramdam naman ako ng simpatya kahit na hindi na ako nakasagot pa. I'm sad to hear that. Pakikisimpatya ko. Tinignan lang ako nito bago bumuntong hininga. Being alone in this house makes me sick. That's why I hired you as my maid. Seryosong sabi nito. I don't have a wife. She left me a long time ago. My husband died. That's why I need to work for my children. Pagkukwento ko, tumangu-tango naman ito. Kahit papaano ay nakapagbukas ako ng usapan namin. Ngunit ramdam ko pa rin ang pagiging mailap niya sa akin dahil sa pagiging bagong salta ko rito. Para tuloy akong nagkaroon ng isa pang dahilan para magtrabaho dito dahil yun sa kanya. Kinaumagahan, maaga akong nagising para magluto ng agahan. Napili kong lutuin ay hotdog, egg, spam at bacon. Sana magustuhan niya ito.
Pakanta-kanta pa ako habang nagluluto nang biglang maramdaman kong may nakatitig sa akin. Nang tignan ko ay ang boss ko ito. Nginitian ko naman siya. Sinabi kong malapit na akong matapos magluto at inalok ito kung gusto niya ba ng kape. Umuo naman siya kaya mabilis akong nagtimpla habang hinihintay na maluto ang niluluto ko. "Here's your coffee, sir." Ngiting sabi ko sabay abot dito. Thank you, Lani. You can eat with me. Let's have a breakfast. Seryoso pa ring sabi nito. Lumawak tuloy ang ngiti ko. "Try to smile, sir. You will look more handsome." Pagsasabi ko saka inilagay sa lagayan ang niluto. Naglabas na rin ako ng 2 plato, kutsara, tinidor at baso. Nagulat ako nang ipaghila niya ako ng upuan nang makarating kami sa hapag. Nakita ko rin ang bahagya niyang pagngiti at masasabi kong mas bagay sa kanya iyon. Pareho kaming natahimik habang kumakain hanggang sa iangat niya ang kamay at idinikit ito sa bandang itaas ng aking labi. Nagtaka ako ngunit nang alisin niya ang daliri at ipakita sa akin ang butil ng kanin ay doon ako nakahinga ng maluwag. Ngumiti na lang ako, kunwaring natawa. Nang matapos mag-agahan, ay saka naman ako naglilinis ng bahay. Siya naman ay nakaupo at nanonood sa sala. Saktong natapos ako sa paglilinis nang tawagin niya ako. "Yes, sir. What can I do for you?" Pagtatanong ko, pinasadahan naman niya ako ng tingin dahilan para tignan ko rin ang sariling katawan. Doon ko napagtantong labas na pala ang cleavage ko. Kagat-labi ko itong tinakpan dahil sa hiya. "I'm sorry, sir." It's okay. Sabi nito na parang wala lang. Hindi man lang yata natamaan ang karisma ko. Malalaki pa naman ang hinaharap ko. Make me some foods and juice. Bring it here. Utos nito. Tumango naman ako at agad na sumunod. Gumawa lang ako ng sandwich at nagtimpla ng juice, saka kumuha na rin ako ng chips bago ito dinala kay Sir Charles. "Here's your snack, sir." Ngiting anunsyo ko sabay lapag. You can join me. Alok nito. Napalunok pa ako sa pag-aalangan, ngunit pumayag rin bago umupo sa kanyang tabi. Pareho kaming natahimik at kapwa nakatitig sa screen ng TV hanggang sa magsalita si Sir Charles. It's been a long time since my wife left me, and I've never fallen in love again. Until I met you. Feels like you changed my perspective in love. Like there is hope to love again, even if I'm already 65. Biglang pagsasabi ni Sir Charles na ikinabilis ng tibok ng puso ko. Para tuloy kaming teenager dito na parang nag-aaminan. "What are you trying to say, sir?" Tanong ko, kinakabahan. I like you, Lani. I need someone like you who can take care of me. The last time I felt safe was when my wife was still here. Not until you came, and that feeling came back. Pagtatapat nito. "I don't know what to say, sir. Let me think of it first." Sagot ko na para bang nagpoproseso pa ang lahat sa akin. "Excuse me, sir. I still have works to do." Mabilis akong tumayo at naglakad papuntang banyo. Hindi ako makapaniwala sa narinig. Totoo ba yun? Natamaan sa akin yung boss ko? Mahirap ang mag-isa sa buhay? At syempre, kahit ako ay gusto ko rin ang makakatuwang. Pero paano ang sasabihin ng mga anak ko? Sila ang pinaka-prioridad ko sa lahat. Nang gabing iyon ay tumawag ako sa aking panganay na anak sa video call. Nay, kumusta po dyan? Bungad niya sa akin, sabay pakita sa kaniyang kapatid at lola. Napangiti naman ako at kumaway. Maayos naman ako dito. Kayo dyan, ang pag-aaral. Balik tanong ko. Maayos naman dito, Nay. Huwag mo kaming isipin. Sagot ng panganay ko. Nay, huwag ka pong paka-stress. Hanap ka na rin ng jowa o mapapangasawa para hindi ka na malungkot. Singit ng bunso kong anak. Natigilan naman ako. Matatanggap kaya nila kung
si Sir Charles ang ipapakilala ko sa kanila? Dahil masyado itong matanda sa akin, natatakot akong baka hindi nila tanggapin. Nako, baka bisitahin kayo ng tatay niyo dahil dyan sa sinasabi mo. Biro ko pa sa kanila dahilan para matawa ang mga ito. Nay, naiintindihan ni tatay. Basta ba, siya ang number 1 sa puso mo. Sagot sa akin ng anak ko. Napailing na lang ako at bumuntong hininga. O siya, sige at paalam na. Maaga pa ako bukas. Sa susunod na lang ulit. Paalam ko. Matapos magpaalam ay saka ko pinatay ang tawag. Anong mukhang ihaharap ko kay Sir Charles bukas? Nahihiya ako. Anong sasabihin ko? Parang tangang pagkausap ko sa aking sarili. Humiga na ako at pumikit para matulog at magpahinga. Bukas ko na lang siguro iisipin kapag kaharap ko na siya. Kinaumagahan kagaya ng mga nakaraang araw ay maaga akong nagising para magluto ng agahan. Saktong matapos ako sa pagluluto at paghain ay saka dumating si Sir Charles. Good morning, sir. Bati ko at tipid ng ngumiti at tanging tangulang ang tugon nito. Wala man lang sagot. Samantalang makapag-confess kahapon ay wagas. Nagsawa na ba agad dahil iniwasan ko? Akmang aalis na ako dahil kakain na siya nang pigilan niya ako sa kamay. Gulat akong napatingin doon. Eat with me. Sabi nito at tulala naman akong napatango. At dahil marupok ako, ayun, umuo na ako. About what you said yesterday, sir. My answer is a yes. And I like you too. Kinakabahan ko pang sabi. Baka mali ang pagkakasabi ko at baka mali pa ang maintindihan niya. Bumakas sa mukha niya ang tuwa. Sana lang ay hindi ako nagkamali ng desisyon. Sabay kaming kumain ng agahan at pagkatapos ay nagulat ako nang ayain niya akong lumabas. Where are we going, sir? Tanong ko at nagtataka. To the mall. And don't call me sir. Just Charles only. Sabi niya. Nakaramdam naman ako ng tuwa sa sinabi niya. Hindi ko akalaing mauuwi kami sa ganito. Nagbihis na ako at saka sumakay kami sa kotse at hinatid kami ng driver niya sa mall. Una naming pinuntahan ay nanood ng sine. Ramdam ko ang tingin ng ibang tao na nakakakita sa amin. Ngunit hinayaan at hindi ko na lamang pinansin. Alam kong mahirap itong intindihin dahil hindi sila ang nasa sitwasyon ko at ang nagkakagusto. At ngayon ko na lang ulit naramdaman ang ganito simula nang mawala ang asawa ko. Masaya akong nararamdaman ko na uli ang ganitong pakiramdam na para bang unti-unti ay nagbubukas na ang puso ko at handa na muling magmahal. Hapon na nang makauwi kami at masasabi kong pareho kaming nag-enjoy sa simpleng pamamasyal para bang mga teenager pa kami na kahit ang totoo ay mga gurang na, lalo na siya. Thank you, Lani, for giving me a chance. I had fun with you. Sabi niya nang makauwi kami. Me too, sir. Charles. Natatawang sabi ko. Napangiti rin siya. Nagulat ako nang unti-unti siyang lumapit sa akin at idikit ang kanyang labi sa aking labi. Kasabay noon ay ang paghaplos ng kanyang kamay sa aking braso, pababa sa aking kamay at pinagsalikop ang aming palad. Tinugon ko ang kanyang halik hanggang sa lumalim yun. Masasabi kong kahit matanda na siya ay may ibubuga pa rin sa halikan. Iba rin. Sa hindi inaasahang pangyayari, halos bumigay ako sa kanya. Mabuti na lamang ay napigilan ko. Maybe we can do it next time. Not now. It's too early for us. Pagpapaintindi ko, baka ay iba ang maging dating sa kanya. Tumango naman siya. Thank you, sabi ko. Halos mahigit 1 linggo na rin ang lumipas. Masasabi kong mas naging malapit kami ni Charles at unti-unti ay napamahal na rin ako. Mabait siya at maalaga rin.
Ramdam ko na kagaya ko ay minamahal na rin niya ako. Hanggang sa isang araw ay dumating ang kaniyang anak. Pinagtapat ni Charles sa anak ang relasyon naming dalawa. Nagalit ang una nitong reaksyon. Ngunit halos matunaw ang puso ko sa sinabi ni Charles. You know how much I love your mom. It's been a long time ago since she left me. Now that I find someone who can stay and take care of me, you want me to let it go? I've already fallen for her and I can do what you want. Matigas na sabi ni Charles sa anak. Walang nagawa ang anak dahil sa gusto ni Charles. Kung ganun si Charles sa akin, ay dapat kaya ko rin siyang ipaglaban sa mga anak ko. Dapat ko na rin sigurong sabihin sa mga anak ko ang relasyon namin. Nang gabing yon ay tumawag ako sa mga anak ko. Nay, kumusta po kayo? Bungad na tanong sa akin. Ngumiti naman ako. Naayos naman. Kayo dyan? Naayos din po. Makauwi po sana kayo sa graduation ni Bunso. Ngiting sabi ng panganay ko. Tumango naman ako. Oo, uuwi ako. Kasama ang amo ko. Nay, ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ng bunso kong anak. Maiintindihan niyo naman ang nanay kung may bago na akong gusto o minamahal. Bukod sa inyo at sa tatay niyo, hindi ba? Alanganin kong tanong. Tumango naman sila. Nahulog ako sa boss ko mga anak. At ganun rin siya sa akin. Mas matanda siya sa akin ng maraming taon. Kaya natakot akong sabihin sa inyo at baka hindi niyo kami matanggap. Paliwanag ko. Nay, hindi ka namin huhusgahan. Kaya excited po kaming makita kayo. Miss na po namin kayo. Sabi ng dalawa kong anak. Halos maiyak ako sa tuwa. Ang usapang yon ay sinabi ko kay Charles. Ramdam ko naman ang saya niya. You want to come with me when I go back to the Philippines? Tanong ko sa kanya. Mabilis naman siyang sumagot ng oo. Tiwalang-tiwala siya sa akin na hindi ko siya pababayaan. Nang gabi ring yun ay sa unang pagkakataon. Nagtabi na kami. Akala ko ay matutulog lang ngunit hindi pala. Sa pagpatay ng ilaw ay siya namang pagkilos niya sa aking ibabaw. Matagal na panahon na rin nang huli ko itong naranasan. At alam kong pareho kami. Dahilan para sabik kami. Natatakot nga lang ako na baka bumigay ang katawan niya dahil sa katandaan. Kaya naman pinagpalit ko ang aming pwesto at ako ang kumilos. Pareho kaming nasiyahan. Kahit pa matanda na ito ay napapatayo pa rin niya. Iba talaga itong si Charles. Hindi ko pinagsisisihang sumugal ako sa kanya. Hindi na sayang ang binigay kong chance sa kanya. Dahil muli minsan sa buhay ko ay naramdaman ko ulit na magmahal at mahalin ng isang lalaki. Minsan sa buhay ay darating sa punto na akala natin wala nang darating pang pag-ibig para sa atin. Ngunit sa hindi inaasahan, kung may nakalaan para sa'yo, darating at darating ito sa hindi inaasahang pagkakataon. Age doesn't matter, ika nga nila. Basta't kayo ay nagmamahalan at walang tinatapakan. Tuloy ang pagmamahalan. Di bali na ang sabihin ng iba. Basta't hindi kayo nakakasakit, ay huwag nyo na lamang bigyang pansin dahil sisirain lamang kayo nito. Wakas.